Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, may mga nabasa po tayong post na yung COMELEC daw po, mga idol at mga bayan, ay magsisimula na sa pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So para sa akin ay magandang hakbang yan na maaga pa lang ay naghahanda na po yung COMELEC. Sapagkat kagaya nga po ng alam natin na hanggang sa mga oras na ito ay wala pa pong nagiging desisyon yung atin pong Supreme Court patungkol po doon sa legality ng RA 12232, mga babayan. Sapagkat alam din siguro, karamihan po sa atin, alam na meron pong nag-question, merong nagpetisyon doon po sa batas na nagpo-postpone nga po dito sa December 1, 2025. So, maganda para sa akin, maganda at nagustuhan ko po yung nagiging action ng COMELEC. Bakit kako? Sapagkat papaano kung biglang magdesisyon po yung atin pong kataas-taasang hukuman o Supreme Court. Sapagkat hindi naman natin alam mga kabayan, kung kailan, anong oras, anong araw, magdidesisyon po yung Supreme Court. So, wag tayong pakakakampante, mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa mga incumbent barangay official sapagkat anumang araw, anumang oras ay pwede pong mabago ang lahat. Kagaya halimbawa ng BARM election. 'Di ba? Sabi nila, sure na 100% na sure. 100% na matutuloy na. Hindi na mapipigilan. Yun pong pagdaraos ng kauna-unahang BARM election. Pero anong nangyari? Dahil po sa desisyon po ng Supreme Court ay nabago ang lahat. Mga kababayan, na-postpone yung sinasabi po nila na 100% na matutuloy. Ina-postpone pa ilang araw na lamang po wala nang isang buwan pero hindi pa natuloy yun pong BARM election dahil nga po sa desisyon ng atin pong Supreme Court, mga kababayan. Ganun din po itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Bagamat sinasabi ng iba na wala na, postpone na talaga, hindi na matutuloy itong December 1, 2025. So marami ay naniniwala doon sa kanilang sinasabi, yung iba naman ay hindi po. Katulad ko po, mga kabayan, hindi po ako dumidepende doon sa sinasabi o nagiging galaw ng Commission on Elections. Sapagkat yung Commission on Elections nga, nung nakaraan, di ba? Sabi po nila, kagaya ng binanggit ko kanina, sabi po nila ay tuloy na po yung BARM election. Pero napigilan pa sa pamagitan ng desisyon ng Supreme Court. Ganon din po itong BSK hindi po tayo titingin doon sa ginagawa ng COMELEC. Sapagkat katulad nga po nitong picture dito sa Asenso Kabarangay, siguro ay shiner din to nitong Asenso Kabarangay na ang sabi po dito mga kababayan ay sisimulan na ang imprenta ng mga balota ngayong araw para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So 2026 na po yung kanilang nakalagay dito mga bayan. Yung pag-iimprenta ko nila ng balota ay para sa 2026 na. Pero kung mapapansin nyo, parang napakaaga pa mga kababayan. So sa tingin ko, yung COMELEC po ay nakadepende pa rin
doon sa magiging desisyon po ng atin pong Supreme Court, sapagkat yung katotohanan po talaga hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa araw na ito, ay wala pa pong desisyon yung atin pong Supreme Court. Bibigyan ko lamang po kayo ng kaunting kalaman kung bakit hindi pa nakakapagdesisyon yung atin pong Supreme Court. Sapagkat kagaya nga po ng nai-vlog ko na nung nakaraan, meron pa palang humabol, meron pa palang dumagdag na petitioner. Yun pong grupo ng mga abogado. So ngayon ay binigyan po ng Supreme Court ng 10 araw para magkomento yung mga kinauukulan, yung COMELEC, yung COMELEC, yung Senado, yung Kongreso, maging po yung opisina ng ating pong Pangulo ay binigyan po ng 10 araw para mag-reply doon po sa petisyon ng grupo po ng mga abogado. Kaya hindi pa talaga makakapagdesisyon yung atin pong kataas-taasang hukuman. So nung nakaraan din po ay hinikayat ni Attorney Romulo Macalintal na magdesisyon na o desisyonan na ng Supreme Court yung patungkol nga po sa legality ng RA 12232. So kahit nga po yung gusto ko lang ipabatid sa inyo na kahit nga po yung COMELEC, sinasabi nila, nag-ahandaan sila, nag-imprinta na ng balota na gagamitin sa 2026 election, ay hindi pa rin po talaga sigurado na talagang matutuloy yung November 2, 2026. At sabi ko nga kanina, nagustuhan ko, maganda yung nagiging galaw ngayon ng Commission on Elections or COMELEC, sapagkat paano kung magdesisyon katapusan itong October or kaya November, magdesisyon po yung Supreme Court na ituloy itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Handang-handa yung COMELEC, mga bayan, sapagkat sila ay may naimprinta na balota, sila po ay merong mga botante na buboto, sapagkat nung August 1 hanggang August 10, kung di tayo nagkakamali, nag-conduct po ng voters registration. Yun pong COMELEC sa loob lamang po ng 10 araw ay nakapagtala po ng almost 2.8 million na mga bagong botante. Ibig sabihin, mayroong mga boboto at mayroong mga gagamitin sa pagboto, sapagkat nag-imprinta po sila ng balota. Siguro kaya napaaga yung paghahanda o pag-imprinta ng balota ng COMELEC, sapagkat baka biglang magdesisyon yung atin pong Supreme Court na ituloy itong BSK ngayong December 2025. Baka lang naman yun po siguro yung layunin kung bakit napaaga yung pag-i-imprinta ng balota ng atin pong COMELEC, mga kababayan. So ito pa, basahin ko po, Asenso Kabarangay. Sinimulan na ang pag-imprinta ng mga balota ngayong araw para sa barangay at SK 2020 election. Sinimulan na ng Commission on Elections, COMELEC, ang pag-imprinta ng higit 90 milyong balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections, BSKE, ngayong Lunes, October 13. So, nung October 13 pa pala ito saad ni COMELEC Chairman George Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng COMELEC at National Printing Office. Saad ni COMELEC Chairman George Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng COMELEC at NPO, National Printing Office, na magpe-print ng higit 90 milyong mga balota. Mula rito, nasa 69 million ballots ang para sa barangay elections at 23 million naman po para sa SK elections. Dagdag pa ni Garcia na nagpasya ang COMELEC na simulan ang pag-imprenta ng higit sa 1 taon bago ang araw ng halalan upang matiyak
ang sapat na paghahanda at bigyan ng oras upang matugunan ang technical o logistical na mga isyu na maaaring lumitaw. So yun po yung yung reason ni George Garcia na kaya daw napaaga yung pagpasya sa pag-iimprinta ng mga balota, mga kabayan. Naghanda sila ng higit sa isang taon bago ang halalan upang matiyak ang sapat na paghahanda at mabigyan ng oras upang matugunan ang technical na logistical na mga isyu na maaaring lumitaw. So, yun lang yung kanyang binigay. Pero para sa akin, kaya sila naghahanda ng maaga, baka kasi mag-desisyon yung Supreme Court na unconstitutional, yun pong RA 12232, tapos sabihin ng Supreme Court, ituloy nyo itong BSK 2025. So ready po, handang-handa po yung COMELEC. Hindi po sila masisisi, mga idol at mga bayan. Sapagkat sabi ko nga kanina, mga kabayan, nasa Supreme Court po talaga yung pinaka-final na desisyon kung talagang mapopospone o hindi itong December 1, 2025. In-example ko na kanina, yung BARM election, na napakalapit na, ilang araw na lamang, 2 weeks yata yon. Pero napigilan pa, mga kababayan, dahil po sa final, dahil po sa desisyon ng atin pong kataas-taasang hukuman o Supreme Court. So, yung BSK po ay nakadepende pa rin talaga, mga kababayan. Ito yung totoo, yung sinasabi ko ay pawang katotohanan, kasi yung iba dyan, nagbabalita, content creator din para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon, lalong-lalo yung kilala kong kagawad, yung ibinabalita po nila, yung pumapabor sa kanila. Ibinalita ba nila na merong nadagdag na petisyon? Hindi po, hindi po nila naibalita na meron pong nadagdag na petisyon o petitioner doon po sa RA 12232. Tayo lang po, pati si Boss Coiners Ring, yung naglalahad ng katotohanan at pawang katotohanan. Hindi po tayo bias. Sinabi natin na may nag-imprenta ng balota, magkakandak ng voters registration October 20 hanggang May 18, 2026. Sinabi namin sa inyo sapagkat ang gusto namin ay malaman po ninyo kung ano po talaga yung nangyayari. Pero yung iba ay hindi po nila binabanggit. Yun pong patungkol doon sa mga petisyon na meron nga pong nadagdag, mga bayan. So, salamat po sa karamihan na nagtitiwala po sa atin sapagkat yung sa amin po ay katotohanan at pawang katotohanan lamang po yung amin pong inilalahad dito, mga bayan. Hindi po tayo nakadepende doon sa kagustuhan namin o sa kagustuhan ng iba. Doon po tayo nakadepende sa kung ano yung tunay na balita, mga bayan, na meron nga pong nadagdag na petitioner ng RA 12232. So hanggang dyan muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa atin at ingat po tayo lahat.